may gagawin tayo. Ito, model. Yan, Samsung 55 inches. Ang problema nito, sabi nung nagdala ay dahil kapwatek din siya, mababa daw yung supply niya. 5 volts lang daw, tapos nagpa-fluctuate pa daw yung supply niya. So check ngayon natin kung tama yung sinasabi niyang 5 volts yung supply nito, tapos nagpa-fluctuate. So ito na, may saksak na natin yan, naka body ground na yung test prop natin. So check ngayon natin kung ilang volts yung supply dito. Sabi kasi niya 5 daw, tapos nagpa-fluctuate pa. Ayun no, nagpa-fluctuate nga 6, 5, 7. Okay, so positive nga, nagpa-fluctuate nga yung supply nito. Pero ang pagkakaalam ko, hindi ito 5 volts. Ang output nito ay 13 volts or 12 volts. So ni-remove natin yung pinaka mainboard, tapos check ngayon natin yung supply. Titingnan natin kung nagbago. So ganun pa rin siya, 5 volts pa rin yung supply niya, fluctuating pa rin siya, no? So pag ganito nagpa-fluctuate yung supply, gagawin nyo, tanggalin nyo yung pinaka power supply board natin. Aangat natin, tatanggalin natin siya sa backlight. Minsan kasi may problema yung backlight nito, nadadamay yung ating power supply. So tanggalin natin, try natin, titingnan natin kung may short yung backlight nito sa body ground. So ito yung 5 volts kanina or 6 volts. Ngayon ang supply niyan ay 13 volts. So nasa 13 volts ito. Ibig sabihin may problema talaga yung load side natin. Maaring sa backlight ang problema nito. Okay, bunot muna natin yung power supply natin. Okay, resistance tayo. Hanapin natin yung shorted sa body na set ng ilaw nya. So kabitan natin tong body ground natin. Tapos gamit tayo ng cutter kasi yung pinaka pin kasi nito ay manipis. Yan, para cutter na lang yung papasok sa pin. So check natin itong unahan. Ito yung unang set ng ilaw natin. So nababasa natin dyan 122 ohms sa body ground yan, yun no. So ibig sabihin shorted sa body ground yung set na ito. Yan. Okay. So may mega siya na babasa dito sa pangalawang pin. Yung pangatlong pin open. Pang-apat open din. Pang-lima open din. Pang-anim open din. Pito open din. Walo open din. So ang set ng ilaw nito ay 4 lang. Kaya positive, ito talaga yung may problema sa kanya. So cut natin ngayon yung dalawang circuit dito. Ito yung dalawa. Tapos testing natin yung power supply natin. Para makita natin kung mayroon pa itong backlight or may display pa ba ito, hindi pa babasag yung salamin nito. Check natin. Okay. So ito na ginawa natin. So bali itong circuit na ito yung shorted sa body, yung dalawa. Yan, so kinat na natin yan. Bali ito yung positive natin. Positive natin yan. Positive. Positive. Itong pangalawa natin ground yan. Negative natin yan. Negative din ito. Negative. Saka negative. Yan. So ang ilaw na ito ay naka-parallel connection. Yung 4 na set na ilaw niya, parallel connection ang ginamit dito. Okay, hindi siya series connection. So itong dalawa nakakat na yan. Testing natin yung power supply natin. Titingnan natin kung magno-normal yung power nito, saka kung magbubukas yung mainboard natin or yung LCD. So ito na, kinabit na natin yung mainboard natin. Check natin ngayon yung supply. Tingnan natin kung normal na yung supply nito. Kasi ang pagkakalam ko hindi ito 5 volts. Ito ay 13 volts. Naka-resistance pa pala tayo. Yun o, 13 volts o. Okay. So 13 na ito. Check natin kung may natira siyang backlight. Pero nakikita ko rito wala, ano.
May kunti siyang aninag, oh. May kunting aninag, hindi masyado maliwanag. Pero check natin kung mayroon siyang display. Yun oh, mayroon siya, oh. Oh. 'Di ba? Buo pa yung LCD nito. Dito wala talaga siyang ilaw dito sa side na ito. Ito lang sa gitna ang may ilaw, yung pinakadulo wala din. Pero yung ilaw dito sa gitna banda ay madilim rin. Ayan. So wala rin. So pag ganito, kung ang problema ay palit lahat ilaw ito. So ang problema ng unit natin, buo yung mainboard, buo yung power supply. Ang sira lang niya ay itong backlight natin. Shorted yung backlight natin sa body. Kaya pag nakakabit yung isang set na yon, bumabagsak yung supply natin dahil nagsushort sa body yung ating supply sa ilaw. So buo din yung LCD natin. So yun lang ang naging problema nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So kakausapin muna natin yung technician na nagdala nito. Titingnan natin kung tayo ang gagawa nito or siya na yung magkakabit ng ilaw. So kausapin natin. Kasi sa ganito kasi pagkapwa-tech natin ang nagdadala, so bahala na siya kung siya ang magkakabit ng ilaw or ako. Kung siya man nagkabit ng ilaw, wala namang bayad yung check up natin. Libre yun basta kapwa technician natin. Kahit sa mga customer natin, basta nag-check up tayo ng unit, libre yun, walang babayaran sila. Hanggat hindi nagawa yung unit, wala silang ilalabas na pera. Kahit yung unit, halimbawa gusto niyang ipagawa, so yung iba kasi kumukuha ng down payment, tayo wala. Lahat ng gastos sa unit tayo. Paggawa na yung unit, doon na lang lalabas ng pera yung customer natin.